Hello guys! Welcome back to my channel, Mommy Love Vlog. Paano nga ba ang kumuha ng e-travel pass kapag tayo ay pabalik ng Pilipinas? At dahil maraming magbabakasyon ngayong buwan ng Disyembre, kailangan natin ang e-travel pass bago tayo makapasok ng bansang Pilipinas. Well guys, meron tayong dalawang klase ng e-travel pass. Ito ay ang green code na gagamitin natin pabalik ng Pilipinas at ang blue QR code naman na gagamitin paglabas ng bansa pabalik sa abroad. Sa video na ito, tuturuan ko kayong gumawa ng e-travel pass pabalik ng bansa o kaya ito yung green QR code na kailangan natin. Siya nga pala guys, noon is hindi natin kailangan ng e-travel pass kapag tayo ay lalabas ng bansa. Ngunit ngayon ay kinakailangan na natin ito. At ito ang bagong update ng immigration. Okay guys, magsisimula na po tayo. Sa paggawa ng e-travel pass, ito ang mga requirements na kailangan natin. Kailangan natin ng passport number, travel flight details, vaccine information, contact number, at email address. Para makagawa tayo ng e-travel pass pabalik ng Pilipinas, kinakailangan meron tayong 3 araw bago ang flight. At kung nakahanda na kayo sa mga requirements na nabanggit ko, pwede na tayong gumawa ng e-travel pass pabalik ng Pilipinas green QR code. Gamit ang inyong cellphone sa anumang browser, i-type ang etravel.gov.ph. Lalabas ang official website ng eTravel. Pindutin lamang ito. Ang pahina ay gagawa tayo ng registration, ngunit kailangan nating basahin ang announcement na nakalagay dito sa taas. May dalawang klase ang pasaporte na hawak natin. Piliin ang Philippine passport holder kung ang inyong passport ay Philippines. Piliin naman ang foreign passport holder kung ang inyong passport ay foreign. Kung kayo ay kukuha naman ng e-travel pass para sa inyong anak o ibang tao, piliin ang foreign passport holder. Citizenship. Kung kayo ay Pilipino, i-click ang Filipino. Kung kayo naman ay ipinanganak sa ibang bansa, i-browse lamang pababa at piliin ang inyong citizenship at i-click. Travel type. Dahil tayo ay kukuha ng e-travel pass pabalik ng Pilipinas, i-click natin ang Arrival Entering the Philippines. Kung tayo naman ay kukuha ng e-travel palabas ng Pilipinas at papunta na sa ating mga trabaho sa abroad, i-click naman ang Departure Leave the Philippines. Transportation type. Kung kayo ay sumakay sa eroplano, i-click ang Air. Kung kayo naman ay sumakay sa barko sa karagatan, i-click lamang ang Sea. Date of arrival. Ito ang petsa na darating kayo sa Pilipinas. Mauuna ninyong ilalagay ang buwan, ang araw at ang taon. Enter email. Maglagay ng aktibong email address. Dito nila isesend ang green QR code kapag tayo ay successful sa ating application. Re-enter email. Uliting muli na i-enter ang inyong email address na katulad sa unang email address. Muli ay suriin ang mga detalye na ating isinulat. Pagkatapos, i-check ang maliit na kahon dito sa kaliwa. Lalabas ang Yes, I agree. I-click lamang ito. Pagkatapos, ay i-click ang Continue para sa susunod na step. 1. Personal profile. First name. Isulat ang inyong pangalan. Middle name. Isulat ang inyong middle name kung mayroon kayo. Ngunit, optional lamang ito. Maaaring maglagay at maaari ding hindi. Last name. Isulat ang inyong apelido. Suffix. Ito ay optional. Sa suffix, mayroon kayong pagpipilian. Piliin lamang ito at i-click. Passport number. Isulat ang inyong passport number na makikita sa inyong pasaporte. Sex. I-click ang female kung kayo ay babae. I-click naman ang male kung kayo ay lalaki. Birth date. Ilagay ang petsa ng inyong kapanganakan. Mauuna ang buwan, araw, at taon. Citizenship. Ilagay ang Filipino kung kayo ay Pilipino. Kung kayo naman ay pinanganak sa ibang bansa at iba ang inyong citizenship, i-browse lamang pababa at i-click. Country of birth. Piliin ang bansa kung saan kayo ipinanganak. Mobile number. Maglagay ng aktibong number na inyong ginagamit. Maaaring numero sa Pilipinas at maaari din namang numero sa abroad. Pagkatapos maglagay ng mga impormasyon, suriing mabuti ang mga detalye.
Pagkatapos ay i-click ang Next. Step 2. Permanent Country of Residence. Country. Piliin ang Philippines kung kayo ay nakatira sa Pilipinas. Kung kayo naman ay nakatira sa ibang bansa, i-browse lamang ito at i-click. Punan ang mga kahon sa state, province, city, municipality, barangay, house number, building, street, at kung mayroon naman kayong iba pang address sa Pilipinas na inyong tinitirhan, maglagay sa address line 2. Ngunit ito ay optional lamang, maaring maglagay at maaring hindi. Pagkatapos punan lahat ang mga detalye, i-click ang Next. Step 3. Travel Details, Philippine Arrival via Air. Sa date of arrival, otomatikong na-fill up ang inyong date of arrival dahil kanina ay inilagay na natin ito. Country of Origin. Piliin ang bansa kung saan kayo ay nagmula. Halimbawa, galing kayo sa Saudi papuntang Pilipinas at mayroon kayong connecting flight sa Singapore. Ang Singapore ay hindi na kailangang ilagay. Are you an overseas Filipino worker? I-click ang yes kung kayo ay OFW. I-click naman ang no kung kayo ay turista. OFW classification. Kung kayo ay nagtatrabaho sa land base, halimbawa, kayo ay domestic helper sa Hong Kong, ilagay ang land base. Kung kayo naman ay seaman at nagtatrabaho sa karagatan, piliin ang sea base. Purpose of travel. Purpose of travel. Piliin lamang ang uuukol sa inyo, halimbawa, holiday. Date of return, ito ang petsa na babalik kayo sa abroad. Sa traveler type, mayroon kayong dalawang pagpipilian, aircraft passenger or flight crew. Kung kayo ay pasahero ng eroplano, piliin ang aircraft passenger. Name of airline. Piliin kung anong airline kayo, halimbawa, Cebu Pacific. Mapapansin na sa kaliwa ay may maliit na box. Ito ay ang special flight. I-check lamang ito kung ang inyong flight ay special. Flight number. Ang flight number ay makikita sa inyong ticket. Basahin ang notice na nakasulat sa ibaba ng flight number. Airport of arrival. Piliin ang airport na kung saan ito ang arrival ninyo. Makikita ito sa inyong ticket. Seat number. Optional lamang ito. Maaaring maglagay at maaari ring hindi. Pagkatapos ay suriing mabuti ang mga detalye na isinulat sa kahon. I-type ang Next. Step 4. Destination upon arrival in the Philippines. Meron tayong tatlong pagpipilian, hotel resort, resident, or transit. Kung kayo ay magbabakasyon lamang at hindi kayo uuwi sa inyong residente, piliin ang hotel resort. Kung kayo naman ay uuwi sa inyong permanenteng address, i-click ang residence. Kung kayo ay magbabiyahe lamang, i-click ang transit. Kapag pinili ang residence, maaari ninyong i-click ang maliit na box na makikita dito sa kaliwa. At otomatikong mailalagay ang inyong state, province, city, municipality, house number, building, street. Sa contact information, maaari kayong maglagay ng email address o kaya naman ay CP number. Pagkatapos ay suriing mabuti ang mga detalye na isinulat sa kahon. Click ang Next. Step 5. Health Declaration. Sa mga nakauwi na sa Pilipinas at nakagamit na ng e-travel pass pabalik ng Pilipinas, hindi na ninyo kailangang mag-fill in sa mga detalye ng bakuna. Kailangan lamang ninyong sagutin ang mga katanungan. Country work visited and transited in the last 30 days. Kung wala ay skip nyo lamang. Sunod, have you had any history of exposure to a person who is sick or known to have communicable infectious disease in the past 30 days prior to travel? I-click ang no kung wala naman. Have you been sick in the past 30 days? Sa loob ng 30 araw, i-click ang yes. Kung hindi ay i-click ang no. Kung kayo ay nagkasakit, basahin muli ang mga isinulat kung ito ay tama. I-click ang next. Step 6. Summary. Makikita sa summary ang mga isinulat na inyong detalye. Maaari ninyo itong i-edit. May makikita kayong maliit na lapis dito sa kanan. Pindutin lamang ito. Suriing mabuti lahat ng isinulat na detalye. Kung ang lahat ng detalye ay tama, i-click ang submit. Sunod ay makikita sa screen ang congratulations.
Maaari na ninyong i-download ang inyong e-travel pass, green QR code, or screenshot. Maaari din ninyong makita ito sa inyong email address na inilagay sa inyong mga impormasyon. I hope nakatulong ang video nito sa pagkuha ng inyong e-travel pass pabalik ng Pilipinas. Mag-ingat po tayo sa pag-uwi sa Pilipinas at enjoy ang ating bakasyon. Kung inyong naibigan ng video na to, give me a thumbs up, comment kayo sa aking comment section sa ibaba, i-share ang video na to, i-subscribe ang aking channel para lalo pa po akong ma-inspire na mag-upload ng mga video na katulad nito. Muli, ako po ulit si Mami Love, Domestic Helper, Hong Kong.